Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa karelasyon natin, nagiging madamot na tayo, nagiging selfish at wala na tayong ibang naiisip kundi paano tayo pag nawala sila. Hindi natin nabibigyan ng atensyon kung paano ba sila pag tayo ang nawala. At nasabi kong ikaw. Hello everyone, this is your DJ K here on Moments with DJ K. Dinarasal na makapiling. Ever dearest DJ K, itago mo na lang po ako sa pangalang Jeng. Isa po akong butch na nagtatrabaho ngayon dito sa Europe. 5 years na ako dito DJ K at may anak ako. Alam ko kasi na balang araw yun ang makakakumpleto ng buhay ko. Aside from that DJ K, may karelasyon po ako. 10 years na kami going 11 years. Pero hindi ko masasabi na okay kami. Siguro dahil na din sa pag-aalaga niya sa anak ko kaya hindi ko siya magawang iwan. Hindi perfect ang relationship namin at alam ko naman na wala naman talagang perfect. Hindi ko napapansin ang pagiging imperfection ng aming relationship dahil busy ako sa trabaho. At siguro, simula nung naging LDR kami, normal na sa amin na hindi kami nag-uusap ng madalas. Not until the day that comes. Nakilala ko si Anne. At nasabi kong ikaw na nga. DJ K, nagbago ang lahat nang makilala ko si Anne. Naging masaya ako ng sobra dahil nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Sabay kaming kumakain, natutulog, at ang lahat ng effort niya, grabe talaga. Alam naman natin ang time difference at yun ang malaking factor pagdating sa isang relasyon na LDR. Hindi pinaramdam sa akin ni Anne na malayo siya sa akin. Pakiramdam ko andito lang siya sa tabi ko. Although, alam ni Anne kung ano ang istorya ng buhay ko. At tinanggap niya ang lahat ng yon. Unfortunately, sa sad part niya, alam niya sa sarili niya na third party siya sa amin ni Lurcy. Ang karelasyon ko ng mahigit na 10 taon. Hanggang dumating sa point DJ K na pinapili ako ni Anne kung siya daw ba o si Lurcy. Hindi ko alam ang gagawin ko DJ K. Kaya ang sinabi ko na lang kay Anne ay wala na kami ni Lurcy. Naniwala si Anne dahil na rin siguro sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Pero DJ K, bago ako umuwi ng Pilipinas, nalaman ni Anne na hindi kami naghihiwalay ni Lurcy. Hindi ko siya nakitaan ng kaunting galit o kahit malaki pa. Tinanggap pa rin niya ako DJ K. First time namin nagkita sa Pilipinas pag uwi ko. Sa loob ng 8 months, umikot kami sa mundo ng Skype, Tango, WhatsApp, at kung ano-ano pang messenger app. In short, naging masaya kami DJ K kahit magkalayo kami. At kapwa ay hindi magbabago. Dumating na yung oras na pinakahihintay ko. Uuwi na ako ng Pilipinas. Itinago ko sa pamilya ko at kay Lurcy ang totoong araw ng dating ko dahil si Anne ang susundo sa akin sa airport at dediretso kami sa isang maliit na condo unit na nirerentahan namin. Iibigin ko sa tuwing natin mo. DJ K, nung nakilala ko siya,
Wala sa idea ko na tatagal kami ng ganito. Nung una akala ko, hindi naman talaga magiging seryoso ang lahat sa amin. Pero nakakatuwa dahil 8 buwan hanggang sa umuwi ako, siya ang una kong nakasama. Akala ko kailangan ko lang si Ann para makalimutan ang absence ni Lucy. Pero nag-iba ang lahat ng ito nung nakita ko na siya sa airport. Doon ko na-realize na mahal ko pa talaga si Ann. Mahal na mahal. Naging masaya kami nung unang pakikita namin. May konting ilangan pero nawala din agad. 24 hours DJK, yan lang ang nakalaan kay Ann pag uwi ko. Dahil alam namin na magkakawalaan kami ng communication dahil uuwi na ako kay Lucy. Umuwi ako kay Lucy after ng pagkikita at pagsasama namin ng isang araw DJK. Pero ang laman ng utak at puso ko ay si Ann. Lahat ng way para tumakas kay Lucy ginawa ko. Mapuntahan lang si Ann kahit sandali. Makita ko lang siya. Makasama. Masaya na ako noon, DJK. Masaya na. Not until isang araw, nagkita kami ni Ann at nasundan pala kami ni Lucy. Sa hindi ko inaakalang sitwasyon, sinaktan ni Lucy si Ann. Wala akong magawa, DJK. Pisikal ang labanan. Kahit itaklob ko ang sarili ko kay Ann, nagawa pa din siyang saktan ni Lucy. Pero si Ann, walang ginawa. Nakatayo lang, tahimik. Hinayaan na masaktan siya at tanggapin ang lahat ng sakit at galit ni Lucy. DJK, para akong sinusuntok sa dibdib. Mas lalo kong na-realize na mas mahal ko si Ann. Pinaalis ko si Lucy at hindi ko iniwan si Ann sa mga oras na yon. Hanggang dumating sa point na nagkahiwalay kami ni Lucy. At si Ann ang pinili ko. Pero hindi ata talaga magiging maayos ang mga sitwasyon lalo na kung nagsimula sa hindi maganda. Bago ko umalis, may nadiskubre ako kay Ann. Bago ko umalis, DJK, nadiskubre ko na may ginawang hindi maganda si Ann. Nakipag-date siya sa iba at may nangyari sa kanila. Gumuho ang mundo ko, DJK. Hindi ko matanggap na ganun ang ginawa sa akin ni Ann. Bugso ng galit, hiniwalayan ko kagad siya, DJK. Wala akong hiningi explanation. Gustuhin man niya makipag-usap, hindi ko siya pinakinggan. Nang makabalik ako ng Europe, basag na basag ang pagkatao ko, DJK. Mahal na mahal ko si Ann pero bakit niya ginawa sa akin yon? Iniwasan ko si Ann. Pero hindi ko kinaya, DJK. Habang umiiwas ako sa kanya, lalo ako nasasaktan. Nagpaliwanag si Ann kung ano ang totoong nangyari. Nagkita sila, nag-usap. Pero part of me, DJK, bakit parang hindi ako maniwala? Pero kahit anong paliwanag niya, hinayaan ko na lang. Inisip ko na lang na mahal ko siya. At alam kong siya ang nakapagpasaya sa akin, DJK.
May nagawa rin ako kay Ann kaya maaaring nagawa rin niya ang isang bagay na hindi niya ginugusto. Nagkaroon ako ng isang attitude na hindi ko ginusto, DJK. Tulad ng sa ngayon kakausapin ko siya. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya, magagalit na naman ako. At naging routine ang ganong sistema, DJK. Pero hindi niya ako pinabayaan at hindi pa rin niya ako binitawan. Hindi ko rin naman magawang iwasan siya ng matagal. Hanggang sa bumalik kami sa point na parang kami. Kumikilos kami na parang kami. Ang mga actions namin sa isa't isa parang kami. Kung ano yung ginagawa namin noon, yun pa rin ang ginagawa namin ngayon. Though walang formality. Kung kami na nga ba ulit. Minsan nakapagbibitaw ako ng masasakit na salita sa kanya, DJK. Lalo na kapag naaalala ko yung mga ginawa niya sa akin. Nakikita ko na umiiyak na lang siya at nadudurog ang puso ko kapag ganon. Lalo na kung ang rason ng pag-iyak niya ay ako. Nahihirapan ako, DJK. Gusto ko pa rin siya, mahal ko pa rin siya, pero sobra akong natatakot dahil baka ulitin niya kung ano man ang nagawa niya sa akin. DJK, sinabihan ko siya na gusto ko maging kami ulit. Pero hindi ko kayang iwan si Lurcy. Nagkabalikan kami ni Lurcy dahil sa galit ko kay Ann. Parang lahat ang sakit na lang. Bahala na. Hanggang sa naitanong ko sa sarili ko, hanggang saan ba ang pagmamahal ko kay Ann? Hanggang saan ba ang pagmamahal sa akin ni Ann? TJK, pati mga kalokohan ko nagtuloy-tuloy dahil sa pain na naramdaman ko. Ayoko mawala sa akin si Ann pero ang tiwala ko sa kanya ay basag na basag na. Sana DJK, matulungan mo ako sa sitwasyong ito. Maraming salamat po and more power sa Moments with DJK. Thank you, Jeng, sa pag-share mo ng iyong story at pagtitiwala mo sa Moments with DJK. As I can see sa story mo, Jeng, you're into revenge. Revenge in the sense na nagre-rebelde ka sa kung ano ang natanggap mong feedback kay Ann. Bakit ko nasabing feedback? Jeng, have you ever asked yourself, bakit ba ginawa yon ni Ann? Have you ever asked yourself kung bakit dumating sa point na kailangang maglihim sa'yo ni Ann? Bakit kailangang makipag-date si Ann sa iba? Kung meron mang nangyari beyond, once and for all, Jeng, have you ever asked yourself? Nakita mo ba kung ano ang sitwasyon? Nakita mo ba kung ano ang ginawa? Nakita mo ba kung paano hinandle ni Ann ang sitwasyon ng pagiging girlfriend niya sa'yo? I am not saying that I am giving Ann the favor of this moment. Kaya lang doon tayo pumasok sa realidad, Jeng. Sino ba ang unang nagsinungaling? Sino ba ang unang nakasakit? Hindi mo kayang paniwalaan kung ano ang sinabi ni Ann. Maybe because part sa sarili mo, hindi mo rin kayang aminin kung ano ang totoo.
Masakit ang naging sitwasyon yung dalawa. Nagsimula kayo ng mali. Although nagbigay sa inyo ng maganda at maayos na relasyon at first, pero dumating pa rin sa point na nagkagulo, nabuko. Maganda yung ginawa mo na pinotektahan mo siya. And one thing, naintindihan mo ba at naramdaman mo ba kung ano ang emotions ni Lurcy? Siguro, Jeng, ang mas maganda mong gawin sa ngayon, leave Anne alone. Masyado na siyang nasaktan. Masyado na siyang nasasaktan sa current na ginagawa mo and hindi niya deserve yon. Si Lurcy, i-let go mo na rin siguro. I am not saying na you have to be alone. No. No one deserves to be alone. Kahit ikaw ay tumandang dalaga, meron at meron ka pa rin makakasama. Maaaring pamangkin, and ikaw, napakaswerte mo dahil meron kang anak. Jeng, kung ano ang meron ka, huwag mong gawin at huwag mong gamitin yan para mahalin ka at magstay sa'yo ang mga girlfriend mo. Hindi ka pwede magmahal ng dalawa. Isa lang. Kung gusto mo at talagang ang nararamdaman mo, si Anne ang mahal mo, then leave Lurcy alone. Hayaan mo na siya. Para si Lurcy din makahanap siya ng totoong pagmamahal. Kung hindi man ikaw makakapagbigay nun, hayaan mo na. Kung sa tingin mo naman na hindi mo na kayang ibalik ang trust mo kay Anne, then i-let go mo na siya. Kung hindi rin lang ikaw ang magiging dahilan para maging masaya siya, tanggapin mo na lang. Actually, Jeng, hindi mo kailangang mamili sa kanilang dalawa dahil baka wala naman sa kanila ang babae na magbibigay sa'yo ng dahilan para mabuo ulit yung trust mo, mabuo yung pagkatao mo, maging masaya ka without any reasons. Maaaring hindi pa siguro sa kanila. Wala pa siguro sa kanila. Masakit pag may binitawan tayo na mga importante sa buhay natin, bagay man yan, tao, o kalimutan ng isang pangyayari. Masakit yon, lalo pat kung nagbigay sa atin ng maganda at masayang alaala. Pero minsan, mahirap din kalabanin ang sarili. Dahil habang kinakalaban mo ang sarili mo, doon pumapasok yung pagiging selfish natin. Jeng, buuin mo muna ang sarili mo. Darating ang panahon, may isang taong darating sa buhay mo na magbibigay ng dahilan na kung bakit ikaw ay para sa kanya at hindi ka para sa iba. Ayusin mo muna ang tiwala mo sa ibang tao at tiwala mo sa sarili mo na makakabangon ka pa ulit. Tiwala na meron pang isang tao na pwedeng mahalin mo higit kay Anne, higit kay Lurcy. Hindi ka pwedeng magmahal at hindi ka pwedeng magtiwala sa iba kung ikaw sa sarili mo hindi ka buo. Jeng, fix yourself first. Bitawan mo na muna silang dalawa. Dahil walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw lang. Hindi makakatulong ang panandali ang saya na naibibigay ni Anne. Ang panandali ang pag-aalaga na maibibigay ni Lurcy. Wala yan. Hanggat hindi ka pa buo, hanggat hindi ka pa whole, hanggat hindi ka pa ayos, hindi na magiging maayos ang pakikitungo mo sa iba.
Sana nakatulong ang Moments with DJ K sa'yo, Jeng, and I am hoping na makatanggap ulit ng sulat sa'yo saying that you're okay. Huwag kang matakot maging single. May anak ka. Gawin mo siyang inspiration sa araw-araw mo. Higit sa lahat, isa siya sa mga pinaka-importanting dahilan para maging buo ka ulit. General advice para sa lahat ng mga listeners ng Moments with DJ K. Bago tayo magtanong, bago tayo mag-react sa nagagawa ng iba, subukan muna nating tanungin ang sarili natin kung ano ba ang nagagawa natin, bakit tayo nakakatanggap ng mga ganong feedback, ng mga ganong reactions, at ng mga ganong comments mula sa ibang tao. Tanungin natin ang sarili natin, ano ba ang nagawa ko? Sana bago nating isipin ang sarili natin, isipin muna natin ang iba. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng mga reactions na bakit ginawa sa akin to, bakit ako nakakaranas nito, bakit ganito, bakit ganyan, paano ako. Huwag puro ako, huwag puro yung sarili natin ang isipin natin. Once and for all, minsan tingnan natin kung ano yung kulang sa atin. Tingnan natin kung ano yung nagawa natin, kung bakit tayo nakaka-receive ng ganito sa iba. Kung bakit tayo nakakatanggap ng mga bagay, kung bakit tayo nakakaramdam ng mga ganitong sakit. Lahat ay may dahilan. Kung ano man yan, hindi mo kailangan hanapin sa iba. Dahil kalimitan, ang dahilan, makikita natin sa sarili natin. Salamat sa lahat ng mga nakikinig ng Moments with DJ K. At sana, nakapagbigay na naman ako ng isang inspiration advice and nakapagbigay ng aral ang story ni Jeng sa ating lahat. This is your DJ K saying, spread love, spread happiness, and be honest. I love you, I love you, I love you. From Moments with DJ K.